So what's up mga chi? Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, medyo nakaka-stress and medyo nakakainis itong video na gagawin natin for today's vlog. Kasi kahapon merong isang tao na nag-message sa akin sa Facebook ko at nagtatanong kung anong meron dito sa Israel. So isa din siyang OFW at nagtatrabaho siya sa Middle East. Pinaplano nilang mag-tour dito sa Israel. So nag-reply ako dahil syempre nagtatanong sila kung anong meron dito sa Israel. Sabi ko, welcome naman sila dito sa Israel. Wag lang silang maabutan ng lockdown. At saka sana hindi makansela yung kanilang tour dahil sa lockdown nga. So dahil nag-reply ako, nag-reply din si ate. And sabi niya, okay naman daw, sabi ng agent nila doon sa bansa kung saan siya nagtatrabaho. And then, habang tumatagal yung conversation, nagtatanong na din siya kung paano yung trabaho, kung ano yung trabaho dito sa Israel. So, nagbigay ako ng konting information. Habang nagbibigay ako ng konting information, nag-open up na rin siya sa akin. Yung tour nila ay hindi lang pala as in tour na babalik sila ulit doon sa bansa kung saan sila nagtatrabaho. After nung tour nila, ay pinaplano nilang maging TNT dito sa Israel dahil daw meron yung kaibigan niya, niyayaya siya, at yung kaibigan na nagyaya sa kanya ay niyayaya siya dito sa Israel na magtrabaho bilang isang caregiver. So, sa madaling salita, merong mga Pilipino na nag-offer ng trabaho bilang isang caregiver sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Hindi po siya sa Pilipinas manggagaling. Nagtanong ako ng mga konting information and syempre sinabihan ko sila ng kung ano yung talagang totoong nangyayari. Habang sinasabi niya yung mga information na syempre natatakot din siya kasi parang sinasama lang siya ng kaibigan niya. Sabi ko sa kanya na walang ganon. Alam naman natin na yung mga kababayan natin dito na walang visa ay hindi ko sigurado kung nakakapagtrabaho pa rin sila bilang isang caregiver dahil alam naman natin yung nangyayari. So, tinanong ko rin siya kung meron bang ino-offer na trabaho pagdating nila dito. Sabi niya, caregiver nga daw yung trabaho na magiging trabaho nila pagdating nila dito sa Israel. After nilang mag-tour, tapos mag-TNT. So, sinabi ko yung totoo na hindi sila pwedeng magtrabaho ng illegal dito sa Israel and yung plano nilang maitim na balak na yon. So, wala pa akong masamang tinapay sa mga kababayan natin dito sa Israel na walang visa at patuloy pa rin nagtatrabaho dito sa Israel. Karapatan nyo po yun, wala po kaming karapatan para i-judge kayo kung bakit nandito pa rin kayo sa Israel. Pero yung mga nag-o-offer ng trabaho na kesyo kinukuha nila from other country, hindi ko lang sigurado kung meron na before pa, bago pa itong vlog na ito, kung meron nang nakakapasok ng mga kababayan natin, mga Pilipino na galing ibang bansa at sinasabi nila na magtatrabaho sila bilang isang caregiver dito sa Israel. So nakakalungkot na isipin dahil may mga kababayan tayo na nagpaparating sila galing ibang bansa at pinapangakuan nila ng trabaho. Alam naman natin dito sa Israel kung ano yung nagiging trabaho ng mga kababayan natin na wala ng visa, di ba? Tapos nagpaparating sila. Hindi ko lang sigurado kasi hindi niya ako nireplyan kung yung kapalit nung sinasabi nilang trabaho ay may bayad. So hindi ko sigurado. Hindi ko rin sigurado kung may mga nakapasok na mga kababayan natin na nag-tour tapos ang parang nagiging outcome, magiging TNT sila dito. At yun nga, dahil nag-i-expect nga sila na ang trabaho nila ay caregiver. Lahat naman ay welcome, di ba, dito sa Israel para magtrabaho bilang isang caregiver. Pero dapat dumaan tayo sa tamang proseso, sa legal na proseso. Kasi parang, kunyari, gusto mong lumabas, gusto mong mag-shopping, gusto mong pumunta sa city, o kaya kung saan mo man gustong pumunta, eh hindi naman legal yung papers na hinahawakan mo. So hindi ka makakapag-travel kasi dito, paglabas mo, nakatingin lahat sa'yo. Tapos, hindi naman lahat ng mga Pilipino dito kakampi mo eh. So, kung papasok ka dito sa Israel na illegal, hindi ka magtatagumpay. At saka kung gusto mo makapasok dito sa Israel, dapat sundan mo or gawin mo yung tamang proseso, yung legal na proseso. Kasi once na nahuli ka dito na wala kang papel, it's either i-deport ka or ikukulong ka. So, once na nahuli ka na wala kang papel, ibaban yung papers mo, ibaban yung passport mo, hindi ka na makakarating dito sa Israel kahit na mag-tour o kaya magtrabaho, hindi na kasi nakaban ka na. Imbis na kami, lahat ng mga tao dito sa Israel, i-welcome namin kayo na welcome mga kabayan, ganyan, pero dumaan kayo sa illegal na proseso. Sa tingin nyo ba i-welcome namin kayo ng maayos? Di ba hindi? Well, hindi na namin na malalaman yon na illegal kayo nakapasok dito, pero hindi ko lang sigurado talaga kung may mga nakapasok na. Sa mga nakapasok na naging illegal, na galing ibang bansa tapos kinuha ng mga kaibigan o kamag-anak dito, napaka-unfair
Kasi dumaan kami sa butas ng karayom, tapos kayo dumaan lang kayo sa illegal na proseso, 'di ba? Napaka-unfair naman po ng ganon. Dapat dumaan din ho kayo sa tamang proseso. Huwag kayong naniniwala, at saka hindi naman kayo magtatagumpay kasi lahat ng mga pulis, lahat ng taga-immigration nakatutok sa inyo, hahanapin at hahanapin kayo. Although siguro makakapagtrabaho kayo ng mga 2 to 3 years, pero hindi kayo magiging isang caregiver na legal dahil wala kayong hinahawakang papel. So, paalala sa mga kababayan natin na pinapangakuan ng mga kaibigan nila o mga nakakilala nila dito sa Israel na galing kayong ibang bansa. Bakit kayo pupunta dito sa Israel kung maganda naman yung trabaho nyo dyan sa lugar, ay sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho? Dahil nakikita nyo na sinasabi namin malaki yung sahod. Siguro malaki yung sahod sa mga legal na mga caregiver na nagtatrabaho dito sa Israel. Pero kung papasok ka dito na illegal, hindi ko sigurado. I am not sure kung makakasweldo ka ng malaki. Hindi okay para sa akin yon na papasok kayo dito sa Israel. Well, hindi ko inaangkin ang Israel, pero dapat dumaan din kayo sa tamang proseso, dumaan kayo sa legal na proseso. Mag-apply kayo, sundan niyo yung mga papers na kailangan, kasi dumaan kami dun sa mga ganong proseso eh. Tapos kayo darating kayo dito, ganon-ganon lang, magtutour. Tourist ang sadya ninyo, tapos after a while, kapag time na ng balikan, magiging TNT na kayo. Napaka-unfair nun guys, napaka-unfair nun mga kabayan. At saka sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magiging isang caregiver dahil alam ho namin dito kung ano ang nagiging trabaho ng mga kababayan namin. Sabi ko nga, I have nothing against with our kababayan na nagtatrabaho dito kahit wala silang papers. Karapatan nila yon. Kasi minsan silang dumaan sa mga butas, kagaya namin, nag-apply sila, gumastos sila na pumunta rito. Pero yung kayo, tapos sinasabihan lang kayo ng mga kamag-anak o kakilala ninyo na pwede kayong magtrabaho bilang caregiver dito sa Israel, hindi ho. Opo, nagkakamali ho sila. Kaya paalala sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito sa Israel, hindi ho kayo makakapagtrabaho ng maayos dito kapag illegal ho kayo. So ayun, medyo nag-init yung aking kilikili power doon. So ayun, paalala lamang sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito. Kung gusto niyo magtrabaho dito ng legal, mag-apply kayo ng maayos. Punta kayo dito ng maayos, okay lang yun. Huwag niyong hintayin iban kayo ng Israel para lang sa malaking sahod. Yun ba yung iniisip nyo? Yun ba yung inaano nyo? Hindi. Maling-mali ho. Kaya think twice. Kung gusto nyo makapunta rito, mag-apply kayo, dumaan kayo sa tamang proseso, pero nasa inyo pa rin yon. Pero sinasabi ho namin sa inyo, hindi ho kayong magtatrabaho bilang isang caregiver dito kapag illegal po kayong nakapasok dito sa Israel. Susundan at susundan ho kayo ng immigration ng Israel, lalo na kung galing kayo sa, kapag hindi maganda yung ugnayan ng both countries like Israel at saka yung bansang pinanggalingan ninyo, hindi ho kayo magiging masaya. Kasi feeling ninyo lahat ng mga tao nakatingin sa inyo at hinahunting kayo ng mga pulis. So yun lang mga kabayan, mag-ingat ho kayo sa lahat ng mga nandito sa Israel na mga tao na sinasabi na makakapagtrabaho kayo ng legal at magtatrabaho kayo bilang isang caregiver dito sa Israel. Mag-ingat ho kayo, wala hong ganon. So yun, medyo na-stress lang ako. That's all for today's vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag sana nakakalimutan mag-subscribe, click mo na notification bell down below para every time na mag-upload ng bagong video, ma-notify ka. Stress ako.